Ang ating topic patungkol dito kay Senator Bato de la Rosa na posible nga pong hulihin na ng ICC soon, after ng pagdalo ni Digong sa hearing sa September 23. Ay, Maxi, hello po Ate Maxi. Oy, shoutout pala kay Ate Rhea. Hindi ko nakikita si Ate Rhea. Long time no see kay Ate Rhea. Thank you po sa like. Paki-like and share nyo naman po itong aking video kung inyo pong mamarapatin. So, ito po yung balita ng News 5 patungkol po kay Bato de la Rosa. Teka. Lakasan natin. Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa issue ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit ito binubuhay muli? Git niya, tila nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang ba naman tong si Senator Bato, nililihis lang daw ang issue. Nitong sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na inililink nga po ang ating First Lady. Ano ba akala ni Bato? Nito lang lumabas ang issue ng warrant of arrest niya. Diba parang last year pa nga yun sinasabi na meron siyang warrant of arrest eh. So, paano mo mapang tatakip etong issue ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa na last year pa lumalabas o last year pa natin nadidinig sa issue ng ating First Lady ngayon. Diba parang napakalabo naman itong si Bato. Babanat pa ng gano'n na inililihis lang. Ikaw nga itong mahilig manglihis. Diba siya ang mahilig manglihis ng issue katulad niyan. Impeachment. Ililihis nila, ayaw pa nilang maging kumbaga mag-ano ng korte. 'Di ba? Ayaw nilang simula ng impeachment trial. Hanggang ngayon hindi pa nagsisimula ang impeachment trial. Kung ano-anong issue ang bino-brought up nila. Tapos sasabihin ni Bato, sa senador na kaalyado ni Digong, pangtakip lang daw sa issue ni Paulo Tantoco linking First Lady Liza Araneta Marcos etong warrant of arrest issue niya. Yung warrant of arrest issue niya, kung matatandaan po ninyo, matagal na panahon pa. Parang last year pa nga kung hindi ako nagkakamali. Last year, na ibablog na natin yan na meron ng warrant of arrest itong si Bato de la Rosa, si Digong, si Sara. Nauna lang talaga si Digong na mahuli ng Interpol dito sa atin. So, hindi totoo na pantakip butas lang itong issue ni Bato de la Rosa. Bagkus, matagal nang may ugong-ugong, may mga bulungan na si Bato de la Rosa ay huhulihin na ng ICC. Bukol
na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiruting sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant, sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto nilang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. Yung ginawa lang kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ruth, natanong din natin si Senator Bato kanina, no, kung may mga paghahanda ba siya dyan sa posibleng ngang pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Sabi ni Senator De La Rosa, ayaw niya niyang i-telegraph yung kanyang mga plano o kung may mga paghahanda ba siya. Pero natanong din siya, posible bang hindi niya harapin yung warrant, hindi siya magpaaresto, ayaw din daw niyang sagutin yung posibilidad kung siya ba ay magtatago o hindi. Ruth? Yan po ang Express Report ni May Anlos Banyo. Ay nako, Senator Bato. Ayaw niya nga magsalita ngayon kasi nga syempre mape-preempt yung gagawin niya sigurong pagsuko or pagtatago, 'di ba? Kasi alam niyo po, nagbitiw na ng salita itong si Bato de la Rosa around the last year na kung magkaroon man siya ng kanyang warrant of arrest, hindi kumbaga parang nung una, sabi niya, susuko siya. Pero after ng ilang panahon, ang sabi niya ay parang nagbago isip niya at hindi na siya susuko. So, yan yung natin, yan yung ating nabalitaan sa kanya. Ngayon po, nung panahon ng eleksyon, tanda ko yun, tinanong siya na kung paano kung may warrant of arrest na. Sabi nga niya, hindi siya susuko at siya po ay, kumbaga parang kukuha siya ng kakampi at ang kanyang magiging kakampi nga dito ay ang Senate President na si Chis Escudero. So, ang sabi ni Chis Escudero ay hindi naman daw pwedeng hulihin si Bato de la Rosa doon sa Senate kung may session. So hanggat may session, pwedeng manatili si Bato de la Rosa doon sa Senate of the Philippines building at hindi siya pwedeng hulihin doon. Sabi po, pero ako sa palagay ko, talagang kahit na magtago pa si Bato de la Rosa sa punja, sa punja ni Chis Escudero ay talagang huhulihin siya kay may session, kay wala. Dahil nga po, hindi po pwede to na kumbaga parang i-delay ang paghuli sa isang ituturing na soon na pugante ng ICC. 'Di ba? So, si Bato de la Rosa, kung sakali ay September 23, after that ay meron na po siyang warrant of arrest, ay baka tapos na rin ang impeachment trial noon. Baka lang hindi natin sure kasi August ay magsisimula na ang impeachment trial. Depende pa yan kung sisimulan ng 20th Congress, 20th Senate of the Philippines. Titignan natin kung ito bang si Bato talaga ay magmamatapang na magtago. Dahil nga po siya ay guilty or siya po ay magiging gentleman at isusuko niya ang kanyang sarili para hindi na po magkaroon pa ng kahit anuman lang na gulo sa kanyang napipintong pag-aresto sa kanya ng PNP or NBI or ng Interpol or ng ICC mismo. So, si Bato ay ilang beses na natin ito nakikita rin sa mga interview na parang kapag nababanggit po ang, eto nga medyo cool nga siya dito sa interview na ito pero kapag napapansin natin minsan si Bato parang mainit kagad ang ulo, di ba? Katulad nga nun, sabi niya dun sa reaction niya doon sa sinabi ni Trillanes
around last year na meron na siyang paparating na warrant of arrest, hinamon pa niya nga si Trillanes at sabi pa nga niya, make my day! Kung gusto mo ikaw pa magposa sa akin, sabi ni Bato de la Rosa kay Trillanes. Tignan natin, di ba, kung ganun pa rin ba ang kanyang magiging, kumbaga yung kanyang tapang, magiging ganun pa rin kaya kapag nandiyan na nga talaga ang mga huhuli sa kanya at isusuko na po siya doon sa ICC. Malalaman natin yan sa soon. Kasi hindi naman tayo nawawala ng pag-asa na ito pong mga EJK victims ay magkakaroon ng hustisya sa kapanahunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, panahon ni Digong, walang hustisya ang mga Pilipino. Walang hustisya ang mga mahihirap. Ngayon, sa kapanahunan ni PBBM, sinisikap ni PBBM na mahirap, mayaman, mga naagrabyado noong panahon ni Digong ay mabigyan po ng hustisya sa pamamagitan po ng masusing investigasyon, pagtutulungan ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, DOJ, PNP, NBI, SOCO, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Army at lahat po ng mga ahensya na makakatulong para po makapagbigay ng hustisya sa mga biktima noong panahon ni Digong, di ba? Heto na nga po. At ang isa pong hakbang para magkaroon ng hustisya ang mga kababayan natin ay wala nang iba kung hindi ang mahuli ang isa sa pinakamalaking kasabwat ni Digong noong kapanahunan niya, walang iba kung hindi si Bato de la Rosa. Ayun. So, sana nga po talaga ay magkatotoo na ang inaasam ng sambayan ng Pilipinas. Majority naman ng mga Pilipino gustong mapanagot si Digong sa ginawa niyang EJK. Majority yan. Dito sa impeachment trial, majority din ng mga Pilipino gusto din nilang malaman kung ano ang nangyari sa pera ng kaban ng bayan. Gustong malaman ng mga Pilipino kung saan po nilustay ni Sara Puset itong budget ng DepEd. Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Juan Miguel Uwishi? At sino si Kokoy Villamin? So lahat po yan ay gusto po ng ating mga kababayan na malaman. Kaya ito nga si Bato de la Rosa ay kumbaga parang magiging isang instrumento lamang para po makamit ang hustisya sa kapanahunan ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ni PBBM po. Mabibigyan po ng hustisya katulad nitong nangyari sa mga sabungero. Sabi nga po, sabi ni Attorney Cristina Conti, ito pong issue ng mga sabungero ay pwede pong maging isang hindi man nadagdag kaso, pero parang isang patunay na si Digong po ay wala talagang pakialam sa kanyang mga constituents, wala siyang pakialam sa mga kababayan natin, kahit na meron na pong mga nangyayaring krimen noon, hindi niya pinahinto ang isabong. Bagkus ay ito po ay kanya pa po pinagpatuloy dahil daw po nangihinayang siya sa pera nakikitain ng gobyerno. Around parang 600 million sa isang buwan. At sabi niya ay nasa mga, kung daw nagkakamali, nabanggit niya yan ilang billion ba yun? Basta billion, nasa 6 billion a year ang pwede daw pong kitain ng ating gobyerno sa isabong. So, yung kung wari kumita tayo ng 6 billion a year diyan sa isabong, bakit pa tayo nabaon sa utang kung malaki ang maitutulong nito sa ating gobyerno, di ba? So, yan po ang naging diyan sa issue diyan sa isabong na yan. Pinabayaan lang ni Digong na kumbaga magpatuloy kahit na meron ng hindi magandang nangyayari sa ating bansa. At syempre, isa yang si Bato de la Rosa sa kumonsinti din dito po sa isabong.
Ayan. O, shoutout Mark Alfred Ocaña. Di ba po PBBM defender po kayo? Hindi po kayo. Hindi ko po ako first time nung dun po kayo sa Hong Kong, nakanood na po ako. O, sige na nga. Ayan, bigyan na kita ng jacket. Nako. Dito na nga lang. Ayan, may jacket ka na ha. Ayun, moderator ka na. Ate Maxi, Ate Maxi, hello sa'yo ha. Kaaruba TV. Ayan, Nanay Emilda Sinoy, Talaugon. Hello po Nanay Emilda. Ate Angie, ayan, hello po. Alfredo Lucena, tama, lahat sila ipakulong. DDS, Sara Bato, Bongo, at yan si Aimee. Malaki kita, 642 million. Magkano kaya ang lagay? Malaki na kulimbat ng mga dutain ng panahon ni Digong. Tama. Ay, Nanay Helen Makatsyag, hello po. Shoutout po sa iyo, Nay Helen Makatsyag. Shoutout sa mga tropa pips natin sa Hong Kong. Mga OFW dyan na tropa pips natin. Kaya itong si Bato, alam nyo, ganyan-ganyan lang yan. Kunwari, hindi apektado. Kunwari, parang cool na cool lang. Pero, sigurado ko, sino pa naman ang hindi kakabahan na makukulong ka doon sa ICC? Na hindi mo makikita pamilya mo. Sino ba naman ang magiging cool lang o chillax lang? Na alam mo na kung si Digong ay namayat, ikaw pa kaya, di ba? Kaya itong si Bato, tingin ko, magdalawa pagpipilian ito. Papakulong din siya sa ICC para makasama si Digong doon. Or siya naman ay magtatago dito sa Pilipinas. Actually, hindi option kay Bato de la Rosa ang magpunta sa ibang bansa. Hindi option yan. Pinakamagandang pagtataguan ni Bato de la Rosa dito lang siya sa Pilipinas. Davao lang. Kasi malawak ang, kumbaga malaki ang, ang Mindanao. At siya po ay mahal ng mga taga Mindanao. So, kayang-kaya siyang itago ng mga kababayan natin. Sana yun ang mapaghandaan ng PNP. Interpol or NBI, kung sino man ang huhuli kay Bato de la Rosa, yun sanang mapaghandaan. Kasi nga po, kapag si Bato de la Rosa nakatunog at pumunta ng, ng Mindanao, Davao, hindi na po yan makikita. Yan sana mapaghandaan ni General Torre. At ng, ano ba yon yung ano ba yon hindi naman, intergalactic force Bioman, Shider. Merong ahensya na parang Interpol Philippines ngayon, Interpol Manila. Sila ang nangangasiwa sa mga gantong may dadamputin na katulad nga nung nangyari kay Digong. Transnational o parang ganon, kalimutan ko trans country ba, na sila yung huhuli sa mga wanted na Pilipino sa ibang bansa, katulad nangyari kay Digong. So, sana merong tracker team na nagbabantay sa mga kilos ni Bato. Sana meron pong ganon para malaman ng ating gobyerno kung nasan si Bato. Kasi nga po, napakadelikado talaga kapag si Bato nakatuntong ng Davao, meron siyang warrant of arrest, malabo na po mahuli. Malabo na. Kailangan na talaga nito ng kumbaga tracker team. Saka hindi naman maikakaila, syempre senador yan, dati pang PNP chief. Meron pa rin pong mga tropa yan, kaibigan na nandyan pa rin sa PNP na pwede pong magbato ng info kapag nandyan na po ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Kaya sana, di ba, ay mabantayan ng galaw ni Bato para, yung bang kapag kunwari, 1 week before, nandyan na yung warrant of arrest, di ba? Sana may makabantay kasi talagang kapag ito po'y nakatuntong ng Davao, once na may warrant of arrest na ito, hindi na to magpapakita sa Senado. Yan ang aking tansya dyan. Hindi na magpapakita sa Senado yan. At kumbaga parang kakaripas ng takbo yan. Diba? Kaya para mapigilan yan, para hindi yan mahirapan ang gobyerno natin na mahuli. Sana nga po, ganun ang gawin. May tracker team, may nakabantay. Pero alam naman na yan ni General Torre, napakatalino ni General Torre.
Napakagaling na PNP chief niyan. Meron mang mga ilang PNP personnel na hindi natutuwa sa kanyang ginagawa na pagbabago, pagmodernisado at kumbaga pagpapabilis ng serbisyo ng mga PNP. Alam nyo, tayong taong bayan ang nakikinabang yun sa ginagawa ni General Torre. Kaya po ako, talagang grabe ang aking saludo kay General Torre sa kanyang ginagawa. Hindi siya katulad nitong si Bato de la Rosa na naging kasangkapan ni Digong para makagawa ng krimen ang mga PNP noon, di ba? Kaya ngayon, nakikita natin na talagang si General Torre nagtatrabaho, hindi katulad ni Bato noon na walang kwentang PNP chief. Nginig na mga tumbong niyan. Oy, Kuya Bal! Oy, shoutout sa iyo Hello sa iyo, Kuya Bal. Long time no see. Dumali na naman ang hiking. May TV, Macmac, Diablo. Yes, Diablo ako talaga. Masama talaga ako kapag masama kang tao. Ayan. Hikain daw po ako at may TV. Alam mo ba, dahil sa mga komento nyo, sa mga ganyan, yung mga pang-aasar nyo sa akin, hikain, may TV, pinapataas nyo ang engagement ng aking YouTube channel. Hindi nyo ba alam? Lahat ng nakikita nyo rito, bahay, sasakyan, motor, negosyo, galing sa inyong mga basher yan. Ay, nako. Bobo talaga tong si Anthony Laurio dapat pinutukan na lang nanay tatay mo sa kumot Okay, Alfredo Lucena, thanks po idol. Truth kami ng mga BBM loyalists po at kayong mga vlogger, we support your good achievement to our BBM till his 2028. Kuya Patrick Lopez, ayan, shoutout po. Rogelio Flores, Boss Mac, good evening. Mga DDS, wala na ba ibang masabi? Alam nyo naman yung mga dagang palengke na yan, katulad ni, dagang palengke Anthony Laurio. Basta po mga dagang palengke talaga, alam nyo naman yan. Walang mga utak, yung mga hasang lang ng galunggong kinakain yan